Teka lang, nakauna ba to? What's up mga ka-marketing at mga kakapit sa Abuloy? Welcome sa pilot episode ng Wag Po May Podcast Pa Ako. I'm Nash, ang host na parang budget ng gabyano, palaging kulang pero pinipilit maging sapat. So kadyante, I'm Luisa, and honestly guys, muntik na ako hindi makarating today kasi, hello, ang mahal na ng gasolina, yung full tank ko dati, pang 2 ikot na lang ngayon sa kanto. Literal na, wag po, may podcast pa ako, ang sinigaw ko sa gas station nung nakita ko yung presyo. Relate much. So, I'm Raven. Grabe yung presyo ng gas, no? Mas mataas pa sa standard sa pagkain na gusto ko. But anyway, nandito tayo for the grade and for the community. Hello everyone, I'm Christian. First episode pa lang natin pero feeling veteran na tayo, no? Today, hindi lang tayo puro kanal humor, pag-uusapan din natin yung may mga kumpanyang may puso o baka naman puro drawing lang. And I am Michael Angelo. Excited na ako kasi as a business student, kailangan natin malaman kung paano ba talaga mag-run ng business na hindi nagiging villain arcs levels. So let's find out. So, since first episode po natin to, hindi pwedeng kami-kami lang yung magbabardugo lang dito. So, we invited someone na talagang slay sa real world. So kadyante, please welcome Monet Ongko. He is the owner of Casa Minibel Resort. Hello, welcome. Welcome to For the content ng listener natin, sila yung standard natin for today's video and welcome po sa podcast namin. Thank you. Hi po, super thank you for being our first ever guest. Quick question lang po. Bago tayo magtungo sa deep dive. Ilang years na po kayo sa workshop? Like naabutan niyo pa po ba yung 40 pesos na gas? Mas nabutan ko pa yung mas murang gas. So dito sa resort, we started 2013 to manage. It's a family business. My father's been here since 94. And then yung pinsan ko ang nag-manage, sinuturuan kami ng unang accommodation noong 2000. Okay? Grabe, so tagal na rin pala ng sir nung podcast. So guys, our topic for this pilot episode is CSR means Corporate Social Responsibility and Good Governance. So, yung CSR for context lang is kung paano nakakatulong yung mga company to give back to our community. So, paano nyo naman po sinasagurado na transparent? So start na tayo sir. Bale, we have 2 questions po. Sa company nyo po, paano nyo pinapakita yung CSR, like may specific projects ba kayo na talagang naka-impact sa community? With regards of the resort, obviously, yung community namin is the beach. So, ano bang kailangan dito sa beach? Is to keep it clean. Kasi, dapat isita kung magulo or matulay dito. So, how yung impact natin the community, so what do we do? We do clean up drive. What else do we do? We do physical mission. Kasi, syempre, yung may-ari ay isista. So, we do projects like that. Ganyan. Namimigay din kami during Christmas kasi it uplifts their, it boosts their moral para they are ready for the New Year. Para ganyan, positive energy ang kailangan ng nating gawin sa community CSR. Okay? Next. So, ang ganda po talaga ng impact ng mga activities nyo po. Ang pangalawang tanong ko po is, paano nyo po pero sa tingin niyo po, bakit super importante ng CSR sa mga business today, and sa tingin niyo po ba hindi lang siya dagdag gasto sa niyo po? No, okay siya kasi it gives you closeness to the community. Ayaw mo maging out of connection with your community. Number 1, matagal na kasi sila dito. Okay? Sila talaga ang mga ninuno ng mga employer. So the corporation or the businesses that come in, they need to also respect the locals. So siguro that's the only way
to give back is going to doing those programs. Right? So, napakaganda pong sagot. So, paano nyo naman po sinisigurado na transparent po yung ang leadership nyo? Like, paano nyo naiiwasan po yung corruption or yung misuse ng resources sa loob ng organization po? So your organization, yun naman ito kanina same lang Okay, yung organization, it will all boil down with your teammates, your board of directors. Kasi every leader has a good mind and also he's invested already. So, kailangan lang ma-invest din sa mga leaders na i-delegate niya. And that's one way to make sure yung corruption, huwag ka lang corruption. Pero kung meron kang loko-lokong kasama sa asosasyon mo, well, you have to be quick to recognize that and let them go. Kasi masisira ka. Okay? Sige. So, next question naman po. Yun nga, grabe, importante nga yung transparency. But, how do you make sure po na ethical ang decision ng everyone from the bosses to staff? And involved din po ba ang employee sa mga CSR activity nyo or tagapanood lang po? They have to be involved. Everybody has to be involved. Especially pag kumpanya mo. Kasi involved na talaga sila from the get-go. So whatever project, especially with the community, you want to get your staff and everybody else close to that community para ma-recognize din nila. Halimbawa, they're going from house to office. Huwag silang aloof. Okay? So, kasi community-based So, obviously, you want your organization to be close to them. Kasi baka mamaya hindi ka makita dito nasa palagi sa opisina. Pero yung nasa baba, community. Sila yung, tapos may mga empleyado ka na baka may tindahan dyan sila kumakain. Tapos yung tindahan pala, meron na palang masamang nangyayari. So, nakapag sabi ka dun sa employee mo, at least yung employee may knowledge with these kinds of programs that we do. Yung employee, madali niya masasabi ngayon sa management or paakyat na sa boss na, sir, itong tindahan may problema, siguro yung sewage natin. Medyo napaparahan, nangangamoy sa kanila. Or baka malakas ang usok ng tambuto ng ating planta na kakasagap sila. Yung mga baby makakasakit. So, it needs, the staff is key to your successful business as well. In growing, sustainability. Pag halimbawa, meron din pandemic, naramdaman ko yan. Gusto ng employees mo, kung halimbawa street ka pa, tapos gusto ng employees mo, siyempre sa output sila, kahit sila trabaho. Pero ba ito, kailangan mo, pero kung mabait naman ang isang leader, marunong makasama, it will rub off to your staff. Pagdating na nahihirapan ng isang leader, paminsan ang staff din ang nakakatulong din sa kanila later. That's why yung staff ko talaga, si Manang, sobrang tagal na yan. 9 years na siguro siya. Since 2013 lang kami nandito. Pero yun nga, isa pa trust. You have to give a benefit of the doubt to your staff that he is doing a good job. Let him perform what he can do. Kasi when he performs, you'll be able to see that. And what are they capable of doing? Okay? So, kailangan kasama sila. Right? In growing. Right? Thank you po. Last na po, ano yung pinaka-challenge nyo pag nag-i-implement ng CSR? And kung may advice po kayo sa ibang organization about good governance, ano ba yun? Ang challenge is pag nag-i-implement ng mga projects is may matigas ang ulo. Ayaw sumunod. Yes. So, in the get-go from pa lang, you know naman, kasi hindi naman nagkaroon ng corporation at CSR overnight. So, obviously, when you plan something, alam mo na, sino ang sasama mo talaga dyan? Sino ba talaga ang makata? Sino ang... ano ba yung makataong... Maka-Diyos, makabansa. Kasi yan ang gusto mong makasama rin. Makasalimuha yung community mo. Para magandang imahe mo rin. Kasi in the end, the reason why there is CSR
is because corporations are doing something na may negative side. And this is a way to provide assistance to them. Kasi nga, like I said, mausok or parado ang kanal. Yan ang issues talaga ng malalaking kumpanya. Meron sa Bulacan, nagluluto ng chicharon. Saan nila tinatapon ng langis na gamit ng mantika na ano? Direkta ilog na. So, doon pa lang, leadership talaga. Ang ano. Eh kung matino naman ng leader, meron naman mga sistema in place to filter the oil before it goes to the river or whatever. Some do, some don't. So how they make people happy, the community, is through CSR. Pero, kung halimbawa tayo naman, from the get-go, malinis naman talaga ang intention natin. Gusto natin palagi lang malinis talaga. Hindi na natin kailangan tumulong pa sa pagkaano ng paradong septic or whatever. Tulungan natin in a genuine way. Ano bang kailangan talaga nila dito? Mga ngipin nila, bulok-bulok. Matay na medical team. Kasi mabigat din sa kanila magpabulok. Paano ba magiging masaya talaga yung mga tao dito, mga bata? Ano ba gusto nila? Ang dami. Very simple if you're doing it genuinely. If you're doing business, follow the rules lang, and gawin mo na yung tama. It will ripple effect yan with your staff and your body, your board of directors. Pag may demonyo sa loob ng board of director mo, you fire him immediately. Get rid of that negative. Right, next. Ano ba yung second part of that question? Sorry. Kung may i-advise po kayo sa ibang organization. Okay. So, organization, yes, of course. Every organization is started from a good heart, good set of minds, and you always have to ask for guidance from above. Especially, hindi dapat mawala sa kahit sino man yan. Kasi nagkaroon ng problema, isang organization, private, whatever it is, personal, wala naman talaga tayo kayang puntahan din na iba. Usapin din natin ng Panginoon. Yes po. Obviously, sometimes the Lord will talagang challenge you. That is, Kasama sa buhay. kasi may promise din talaga. Saka hindi po tayo kumukuha ng lakas para Yes. He gives you strength already to go through the days, to go through the challenges. Ngayon, madaming mga weak na ngayon. I'm sorry to say, Yes. pero madaming kids, generation, sa inyo, na may mga slight problems, content problems. Lobat ang phone ko. Ano nang gagawin niya? Parang hindi niya alam mag-isip ka. Wala akong choice. Kailangan talaga ba yung phone nakadikit sa'yo all the time? I really don't like the phone. The phone is used for business, corporate. Pero pagdating sa personal, okay, use the phone for your friends, communication. Pero yung itutok mo na yung buhay mo sa cellphone, mali din. Sobrang mali. Don't give too much time to the cellphone, not unless it's needed or school, kasi may tools na pero yung mag-download ka lang ng mga reels ng alam natin, the companies and corporates use that to attract us. Pero ano naman tayo manood ng reel for 2, 3, 4, 5 hours na nanonood na tayo, diba? So for those other associations or organizations, when we start, have a clean heart, good heart, and then plan it out. Planning is key. Sometimes medyo abrupt yung pagpa-plan. Pero sometimes ganun din talaga natutuloy. Yung mga biglaan. Pero once you start it, you better make sure na hindi ka rin doon matatapos sa pagpaplano mo kasi baka maganda yung plano mo, napasok mo na yung isang negosyo or whatever it is, tapos wala ka ng plano later on. Your company will fall or your organization will fall. So,
maganda na nga na pinayayaan ka ng magandang plano. Ituloy mo siyang pag-isipin na pag-isipan na ano rin yung mabuti. Okay? Did that solve your question? Yes, Mga sir. sirs and ma'am? Yes, sir. Okay, very good. Thank you so much. Thank you po sa mga sagot, no? Grabe. So, grabe, pilot episode pa lang. Yung video namin is puno-puno na ng knowledge and wisdom. So, thank you so much po for being such a sport. I'm a sportsman. Super thank you po na nakasave na po kami sa finals po namin. Oh, And very sa good. mga listener po namin, thank you for tuning and sa pilot episode na to, maraming salamat po sa inyo, sir. Salamat din sa inyo. Shout out sa mga classmate namin na nakikinig. Sana ma-perfect natin itong project na to. Your answer is very specific in our questions. Thank you, sir. And this has been Wag po, may podcast pa ako. Magtipid sa gas, maging ethical sa work and stay hydrated. Bye guys. Bye! Bye!